at binigyan tayo ulit ng panibagong buhay upang muli tayo magkasama-sama, to be together as a family. At ganun din po, ipinagpapasalamat ko sa inyo na talagang todo suporta po kayo. At nandyan po kayo, katulong ko po para magawa natin, masuportahan natin kung anong dapat natin gawin sa simbahan, na which is ang laking kaligayahan ko. Malaking kaligayahan ko. Hindi ko sukat akalain na itong kalalabasan. Dahil sa pagsisikap natin, sa pagtitiyaga natin, eto na siya, oh. Hindi ko talaga sukat akalain. Dahil ang akala ko noon, malagyan lang ng bubong, tama na. Malagyan lang ng bintana, tama na. Nung pala hindi. Talagang para akong hinihila, parang may nagsasabi sa akin na gawin mo pa kung anong pa magagawa mo dyan, na which is wala namang hadlang para sa akin dahil sa lakas ng pangatawan na ibinibigay, ipinagkakaloob ng Panginoon sa amin, nagagampanan po namin. At isa pa po, sa mga tumutulong sa amin, talagang wala silang dalawang salita sa pagtulong. Kasi po sa totoo lang, kung sa amin lang, hindi po namin magagawa. Kaya napakalaking tulong po ng mga taong mga nagmamahal sa amin na gusto rin po kaming matulungan. Isipin niyo po, talaga hindi ko po sukat akalain na ganitong kalalabasan. Ang sa akin po, ang hiniling lang sa akin, sinabi lang ni Jerry T. Ramon, extension lang. That's it. Pero hindi. Para akong hinihilad dito na meron ka pang dapat gampanan. Yun nga, ang una ko kasi naobserbahan yung bintana nung unang nagmisa dito na nandito kami, unang dating namin. Kasi nafe-feel ko yung hangin, malamig, masarap ang pakiramdam. Pero habang nagmimisa nga, naisip ko yung, pero ako, paano naman to kung umuulan? Di basa rin tayo. Kaya yun ang sinabi ko kay Father after the Mass, yung pagkatapos ng misa, sinabi ko na ang main concern ko bintana. Kanya kasunod nitong extension na to, talagang gusto kong palagyan ng bintana. Ayan, nagkaroon ng bayan ng bintana. Tapos hindi lang yun, sa pagsisikap din ng mga kasama natin dito, si Presidente, si Anisha, si Jerry, si Ramon, si Cels, kung sino yung mga tumutulong. At hindi ko mabanggit yung mga pangalan nyo na alam kong tumutulong din kayo. Hindi man kayo tumutulong ng physical o monetary, pero alam ko na sa isip at sa puso nyo nandiyan kayo, nakasuporta kayo. Kaya ipinagpapasalamat ko yun. Tapos pintura hanggang sa nagkaroon na tayo ngayon ng simento. Napakaganda, oh. Di ba? Parang ginawa ng may isip. Sorry ha. Ano ka pala ibig sabihin? Talagang pinag-isipan. Oo. Yun. Ang ganda. Nag-landscape pa yung... Oo. Talagang professionally done. Yeah. Ayun, medyo kapos lang dito. Padalas ka ng Panginoon para hanggang sa semento. Para at least para magandang tignan. Ayun, hanggang sa naisip ko, ituloy-tuloy na. Pati bubong. Kaya lang, kahit na anong isip ang gawin ko, hindi ko kaya. Siguro, it will take time. Pero ang gusto ko kasi agad-agad eh. Oo, ang bala ko, lagyan ng kisamihan muna noon. Ngayon, sabi nila, pina-check daw nila, meron daw mga anay na yung iba, tsaka yung yero, may butas-butas na. Kasi mga bubida, yung mga pugat-pugat. Oo. Kaya masasayang lang daw. Yun ang sabi sa akin. So,
ang pagkakaalam ko, gumawa sila ng paraan, kayo, kung sino man sa inyo, ang katulong nila Malvin at Anisha, para makalapit sa politiko. Bakit po? Politiko eh. Nasa mid po kayo. Sinabi ko po politiko. Hindi, dahil kasi sanay naman po tayo, di ba? Pagka politiko na pinag-usapan, medyo bubutong hininga ka lang ng malalim para wag kang kapusin ng hininga. Ngayon, pero aasa pa rin tayo at ipagdadasal din natin na sana bigyan ng ibukas ng Panginoon ng puso nila para sa ganon matulungan tayo. Dahil pagka naibigay nila yung materyales, halos kasi kalahati ang ma-save natin. Ganun po. Kaya nung maisip ko ako, teka muna ako. Antayin muna natin kung ano magiging katugunan nila, kung kailan tayo pagbibigyan, which is ganun din po, ihingi ko rin ng sa inyo pangunawa dahil darating ang mga anak namin sa 7 ng Disyembre at saka magpapasko rin lang. So habang inaantay natin kung anong kasagutan ng mga politiko, yun nga, medyo magpapaalam muna ako na hindi muna kami makakarating dito para naman makapag-break kami, para naman makapagpahinga kami pang sarili naman namin, pang pamilya naman namin. Dahil po, sa totoo lang, mula po nang inumpisahan natin ito, ang isip ko talaga, umaga, gabi, nandito. Nakafocus ako dito. Iniisip ko kung anong gagawin, kung anong dapat gawin, yung mga ganon. Kaya hinihingi ko po ng paumanhin sa inyo na this time hihingi po kami ng break para naman mabigyan namin ng oras yung sarili namin, yung katulad ng pagdating ng anak namin, at saka yung mga ibang bagay na dapat pa namin gampanan dahil meron pa rin kaming mga kautusan na dapat pa rin gampanan. Yun. Kaya yun po, inihingi ko po ng ng paumanhin. Kung papalarin po tayo at maaga po, let's say bukas, sa 1 linggo, dumating po yung mga tulong na galing sa kanila, dinala dito, babalik ulit ako rito kinabukasan, pagagawa natin ulit, itutuloy-tuloy natin. Kaya ako lang po sinabing magbe-break kami dahil hanggang hinihintay pa natin yung materyales o yung sagot, kung anong sagot ng mga politiko. Pero pagka gaya ng sinabi ko, dumating yung binigay nila sa 1 linggo, kinabukasan nandito ulit kami, pagagawa na natin yan, tuloy-tuloy na yan, wala nang wala na akong doubt, wala na akong pag-iisip doon, itutuloy-tuloy natin yan. Pero gaya ng sinabi ko, sa ngayon, kung habang inaantay pa natin kung anong desisyon nila, na which is hopefully, at saka ipagdasal po natin na sana po buksan po ang mga puso nila at tignan po tayong nandito na nangangailangan ng tulong nila. Ayun, para na sa ganun po, talagang masabi natin matatapos na, magagawa ng lahat, wala na tayong kasi yung mga wall fan, yung mga ilaw na yan, madali lang yan eh. Simple lang yan. Po yung talagang yung main, oo. Yung talagang kasi nakita ko to, para akong hindi rin angkop. Angkop siya. Lahat naman angkop yan eh. Lahat yan, nasa, sa tama eh. Kaya lang ako, para maging maging malakas na rin ang ilaw, maliwanag, o para maging maganda na rin. Ang suggestion ni Presidente, papalitan ng malaki. Tapos, dadagdag tayo ng wall fan sa para habang nasa loob tayo, kung mainit man siya, at least merong bumubugang hangin para maginawahan tayo. Ganon.
Kaya yon, depende po yun, ano? Depende po yun sa kasagutan ng mga politiko. Pero kung sakaling mag-aantay tayo hanggang next year pa, ikinalulungkot ko, doon pa rin tayo magkikita-kitang muli kung kailan po magkakaroon ng katotohanan. Paraan, at least sana naman na nakapagbigay kami ng kasiyahan sa inyo ng mga taga rito. Kahit na sa ganitong munting pamamaraan, nakapagbigay kami ng kaligayahan sa inyo. Yes. Ganon. Dahil kasi isa po sa dinadalangin namin yan, yung magkaroon kayo ng kaligayahan, mapaligaya namin kayo. Lahat ng taga rito. Katulad ng mga nasa loob sa bandaron, yung mga na biyayaan ng Panginoon Diyos ng solar. Meron ba taga rito dito sa inyo na mga taga roon na nabiyayaan ng solar? Isa. Sino yun? Si Joy? Si Sel. Dalawa lang ba? Dalawa po yung dalawa po yung solar natin okay. Bless you. Jel, so naikabit na yung unang 10, di ba? Tapos nagdala ko ulit ng 10. Iniwan natin dito yung 3. Yung 7, na na nangyari nga pala ron? Hindi ko pa naitanong. Naikabit na lahat? Saan? Doon din? Pwede pakitayo, Jeff. Pwede pakitayo, hindi kita makita eh. Teka, maingay. Dagdagan pa. So, bumili ulit kami ng 10. Yung 3, iniwan natin dito is tinisal. 1, 2, at 3 nasa ibabaw. Kaya yung tinatanong ko kung yung 7, naikabit na nila, which is good. Kung sakasakali man kailangan pa natin, siguro sa ibang araw. Yun, ganon. Yun, tapos katulad nung naglalakad din kami doon, nasabi nila sa akin na yung poso daw doon sira. Saan lugar yon, Jerry? Hindi kasi ako hindi ko alam sila alam nila siguro. Sa looban. Yun. Nakita ko sira naman talaga. Ngayon, yung daw mga tao doon, talagang parang public na doon sila umiigib. So pinagawa natin yon, pinalitan natin yung poso mismo, pinalitan natin yon. So yun, pinalitan po natin yon. Bumili tayo ng bagong ng poso, pinalitan natin yon. Tapos dito sa lugar na to, wala rin daw maigiban dito, yung mga nandito, tumatawid tayo iba. Kanya nagpalagay tayo dito sa may compound nila Joy. Ayun. Ayan. Kumbaga yan ang mga nagawa natin. Na kahit nasa maliit na pamamaraan, yun, makatulong. Ang gusto kasi makatulong. Matulungan yung mga nangangailangan. Ganon kasi ako, ginagamit ako ng Panginoon Diyos na para ipahatid niya yung tulong niya sa mga taong nangangailangan. Excuse. Kaya, ayun. Tapos, eto nga, simbahan. Kaya kung kung papalarin, bukas, next week, dumating yung materialis dito, kinabukasan, nandito ulit kami. Sige, hindi ako hihinto, hindi ako titigil. Nandito pa rin ako. Tuloy-tuloy natin, pagagawa natin yan. Pero, pag wala pang kasagutan, wala pa silang katugunan, mag-aantay muna tayo. Ngayon, habang nag-aantay, sasamantalahin namin yung mag-asawa yung pagkakataon na magkaroon naman kami ng oras para naman sa amin. Tapos wala sa biyahe naman walang problema, 1 oras mahigit lang. Ang gas wala rin problema, kahit mahal okay lang. Ang toll gate, anong tawag doon? Ang toll pay kahit na inabot ng kulang 1,000 isang biyahe, 100, okay lang, walang problema ron. Ang sa amin, masaya kami. Pagka napunta kami rito, talaga iba ang pakiramdam. Sa totoo lang. Masaya kami, maligaya kami. At parang nararamdaman namin ang kasiyahan din ng Panginoon Diyos.
napipil namin yun. Kaya ayun, depende ang sitwasyon sa mga politiko na kausap natin. Yun. Pagka nakita yung dumating na rito yung let's say, materyales, kausapin nyo kagad ako, tawag nyo kagad, nandito na yung para kinabukasan, nandito ka. So, yun muna ang masasabi ko sa ngayon. Kaya, maraming salamat sa inyo. Hindi ako magsasawang magpasalamat sa inyo. Yun. Laro-laro na po kami. Talagang tulis po kami Sa lahat. Nagpapasalamat kami. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Amen. Amen. Ayun, sa mga wala nung nakaraang meeting natin, tapos yung i-discuss na lang natin ng summarize yung lahat ng ating expenses na nagamit from the start, first project up to fourth project. So, nung first project natin, itong ating extension, ay ang nakalaang pondo natin doon is 39,000 pesos. So, ang labor na nagastos po natin doon is 9,000. So, bali sa 39,000 po na yon ay may natitira pang 3,084, which is ginamit natin ng pagpipintura sa loob ng ating simbahan. Teka muna, Presidente. Kaya nagkaroon ng natira dahil binigay ko sa iyo yung pera. Okay. Para maintindihan din nila. Opo. Na yung kabuuan ng 39,000 na yon, ang pinadala ni Kuya Louie sa amin through the account ay 29,000. Tapos yung 10,000 na dati pang binigay ni Ma'am Janet, I think month of October din siya. From Hawaii. Ayan. So, second project po natin ay yung ating bintana. Nag-cost po tayo doon ng 22,000 pesos. Ayan. May kamahalan pero wala tayong magagawa. Yun ang siningil sa atin. Pero maraming nagsasabi sa akin na that's too much. Masyadong mahal. Pero ayun na nga. Gaya ng sinabi ko, nandyan na yan, hindi natin pwede isoli. Pero kung pwede isoli yan, isosoli ko pa dahil may nagsabi sa akin mas mura. Baby. Ang third project naman natin ay yung ating altar, yung dalawang half moon doon. Nag-cost tayo doon lahat-lahat ng 12,600. Bali, 6,600 sa ating materyales and then 5,000 po sa ating labor. Then sa ating fourth project, ito po yung ating last, ito yung sa ating labas. Nag-cost po tayo dito ng materials ng 7,200 sa buhangin at semento. Plus yung 130 na hollow blocks is dinonate po ni Uncle Senense. A total of 102,090 pesos. Ang kabuang total ng apat na project natin. Yan lang po. Salamat po. Walang hanggang pasasalamat. Diyan sa Ibel. Ano masasabi? Teka, meron ako dito. Okay lang. Kailan basa ang kamay ko? Sige. Thank you. Ma'am, ito si ano ang pangalan? Judy. Salamat. Judy. Amala, thank you. Si ano masasabi mo? Judy. Thank you. Nagpapasalamat po ako ng marami sa inyo, sir, kasi kayo po ang ginawa ng Diyos na mabagsak mo yan para magaway po yung simbahan na maraming Wala pong anuman. Thank you rin sa inyong lahat. Ma'am, kayo, ano po masasabi nyo? Masasabi ko lang po, sir, nagpapasalamat na lang kami at nandun kayo na tumulong sa amin. Maraming salamat po. Ma'am, Maraming salamat dito sa inyo sir, dahil ginabayan po tayo ni Lord ng ganitong sitwasyon na mapaganda po ang chapel natin dito sa Barangay Canada. Maraming salamat. Amen.
walang alam. Walang Ah. parang nagpapasalamat po ang barangay na naroon sa inyo po, sir. Sponsor, kay Kuya Louie, kay Ate Journey, sana po, kahit matapos na po lahat ng project dito, is continuous pa rin po yung keep in touch po tayo. Para may sa nangyayari dito sa chapel. Maraming salamat po sa lahat ng nagawa niyo improvement dito sa chapel. Sa mga Maraming sponsor. salamat sa iyo. Si Presidente, maiksing maiksing Para sa mga sponsors. pananalita. Ayan po sa lahat po ng ating sponsors sa pangunguna ni Sir Louie Baelio. Maraming salamat po sa inyo. Hindi man po namin kayo lubos kilala, pero sa video ito sana ay maging tulay para may abot sa inyo ang aming taus-pusong pasasalamat sa inyo lahat. God bless po sa inyo lahat. More blessing po sa inyo. Harinawa ang Panginoon ang magbalik sa inyo ng lahat-lahat. Thank you po. Amen. Amen. Ayun, so dahil sa Amen. Thank you, Lord. Ang dami ng tinapay. Ay, Diyan pa likod tayo. Diyan mo bilhin yung bigyan. thank you.